Kamusta na mga ka-knockout? Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang isa sa mga sikat na anime, boxing, na kilala natin dito sa Pilipinas, ang Hajime no Ippo o Knockout. Habang wala pa po ang bagong season, hayaan niyo muna ako ang magkwento sa inyo galing sa manga. Tara, simulan na natin ang kwento. At simula na ang laban. Ang daan sa impyerno ay bukas na. Ito ay salpukan ng dalawang halimaw. Ano kaya ngayon ang malapit na nating masaksihan dito sa laban? Sigaw ma dito ng announcer. At teko na nga, humarap na si Mashiba at Sawamura. At sumignal na ang referee para simulan na ang unang round ng laban. At sabi nga dito ni Komura, ang nasa isip ko pa naman, pag tunog pa lang ng bell, ay magwawasakan na agad sila dito. At sabi nga ni Aoki, pero hindi yun ang nangyari. Alam mo, hindi ito isang away kalye. Sabi nga dito, di Tadaki, kila Aoki at Kimura. At sabi nga ni Takamura sa isip niya, hindi isang away kalye ha. Malalaman natin yan. Kung hindi nga, sabi nga nito, wow, sabi nga dito, na mga manunod. Dahil eto nga po, binaba niya agad ang kaliwang kamay niya. Para sa flicker nga niya, gagamitin na niya agad sa simula pa lang ng laban. At eto na nga si Mashiba, unti-unti na niya ginagalaw ang braso niya para sa flicker. Tignan niyo si Mashiba, ginagawa na niya, sabi nga dito ng mga manunod. Ang Hitman style, pagkagulat niya agad dito ni Ippo. At patuloy na nga dito si Mashiba para sa kanyang flicker job. At naghahanda na nga rin dito si Sawamura. At eto na nga, itinaas na niya ang kanyang kaliwang kamao. Nagulat nga sila Mr. Fuji at Miss Imura. Dahil eto na nga, gagamitin na rin agad ni Sawamura ang bullet punch niya. At sabi nga dito ni Mr. Fuji, si Sawamura ay itutugma niya ang rhythm niya para sa pag-timing niya sa mga pagkilos ni Mashiba. Bibitaw siya agad ng isang counter, sabi nga dito ni Mr. Fuji. At dagdag na dito ni Miss Imura, ang dalawang yan ay bihasa na para sa mga mabibilis na mga suntok. Kaya nilang gumalaw at patumbay na agad ang kalaban nila sa isang tira lang. Hindi ka pwedeng kumurap o baka hindi mo ito makita. Sabi nga nila dito, flickers at bullets parehas na nakakamatay na kaliwa. At malamang magpapalitan agad sila ng mga suntok. At para malaman agad kung sino ang unang makakakuha ng momentum dito sa laban, sabi nga ni Aoki, si Sawamura ay isang counter puncher. Hindi siya ang unang gagalaw, sabi nga sa isip ni Takamura. At si Tadaki, sa oras na kumilos na si Mashiba, paraan na yun. Sinyanes na para simulan ang laban. At tandang-handa na si Mashiba dito. Patuloy lang ang paggalaw niya ng flicker. At bumibilis na nga lalo dito ang paggalaw ng braso ni Mashiba. At inaabangan nga lang ito ni Sawamura. Nakahanda pa rin ang bullet punch niya. At eto na nga, susuntok na si Mashiba. Mauna nang sumugod si Mashiba. Eto na ang flicker niya. Sisimulan na niya, sabi nga ni Ippo. At naghahabang nga lang dito si Sawamura sa atake ni Mashiba. At isang mabilis na kaliwa nga galing kay Mashiba. At mabilis na lang din itong naiwasan ni Sawamura. Relax na lang siya dito sa pag-iwas niya. At pagtapos na nun, umakbang nga agad dito si Sawamura papalapit kay Mashiba. At napakadali nga kay Sawamura na makalapit agad dito kay Mashiba. At nakita na agad dito ni Mashiba. At eto nga, ang counter ni Sawamura. Isang kaliwa na dito. Pero nasangga nga agad dito ni Mashiba gamit niya ang kanyang braso. Pero sasabayan nga agad dito ni Sawamura ng kanan niya. At saking gulat niya dito nila Kimura at Aoki. At eto nga po, tatamaan na nga dito si Mashiba. Napakabilis na dito ang kanan ni Sawamura. Pero
Naiakbang agad dito ni Masheba ang kaliwang paa niya patras. Dahilan nga na hindi tumama ang kanan ni Sawamura. Sabay atras na lang, nga lang kaunti, ang katawan niya. Pero ang kaliwang paa ni Masheba dito ay hindi nga inaatras. Dikitan pa rin ang laban. At napansin naman agad ni Sawamura ang balak ni Masheba. At eto nga ulit susuntok na si Masheba. At eto na nga po, pinaulanan na ni Masheba ng mga flicker niya si Sawamura. Pero madali nga lang naiiwasan dito ni Sawamura. At simple nga lang ang pag-iwas ni Sawamura, katawan nga lang ang gumagalaw. At naiwasan nga ulit niya ang suntok ni Masheba. At eto na nga po, ang isang flicker ni Masheba na bunelo nga niya ito. At nagpakawala na ito ng isang mabilis na flicker jab. Pero naiwasan pa rin nga dito ni Sawamura. At bumitaw nga agad ng isang kaliwa din si Sawamura. Pero sinanggalang din dito ni Masheba gamit ang kanan niyang kamao. At sabay nga agad ang kaliwa ulit ni Masheba. At eto na nga po, sasabayan na po ito ni Sawamura ng counter niya. At hindi nga tumama ang suntok ni Masheba. At eto na nga din ang counter ni Sawamura. At nagulat nga dito si Masheba, mukhang tatamaan na nga siya dito. Pero eto, dinalaw agad dito ni Masheba ang kamao niya para sa paparating na suntok ni Sawamura. At eto nga po, nasangga ulit ni Masheba, gamit nga ulit ang braso niya dito. At hindi nga nagustuhan nito ni Sawamura. Kita nga sa mukha niya dito. At si Masheba na ulit ang susuntok. Isang flicker na naman. At ginalaw din ni Sawamura na ang kamao niya. Napansin nga agad ito ni Masheba. At eto na nga po, pinigilan agad ni Sawamura ang pagsuntok ni Masheba. Hinawakan niya agad dito ang siko ni Masheba. At tumakbang na nga agad paabante si Sawamura. Nagpakawala nga agad dito ng isang mabilis na right straight o right cross. Pero masangga nga ulit dito ni Masheba. Hindi pa rin nga sila nagkakatamaan dito sa galing nilang bumilan. At sabay nga dito na umatras na ang dalawa. At lumayuma po muna sila sa isa't isa. Isang magandang laban nga agad yun. At kitang-kita nga sa kanila na walang magpapatalo sa kanilang dalawa. At namamanga nga dito ang mga manonood sa napanood nila. Ano ang nangyari? Napakabilis naman na mga yun. Hindi ko masundan ang mga suntok nila. Sabi nga ng mga manonood. Hindi ako makapaniwala na si Sawamura ay madaling ang nalulusutan ang mga flicker ni Masheba at sabay makipaglaban ng malapitan, sabi nga ni Aoki. At si Kimura, yung unang pinakawalan niyang kanan, ay sigurado na yun ay yung dragonfish blow, sabi nga ni Kimura, nakagaya daw ng suntok niya. At kinasabi nga nila dito na hindi daw makakabitaw ng maayos na mga suntok si Masheba sa malapitan na laban. At nakababa pa daw ang kaliwang guard niya dahil nga sa flicker niya. At lahat nga daw ng pagkatake ni Sawamura ay laban nga raw sa kahinaan ni Masheba. At dagdag na dito ni Tagaki. Kaya ang tanong ngayon, gaano ba karami na magagawa niyang malapitan si Masheba ng ganon? Wala siyang pakialam sa mga flicker ni Masheba na binibitawan sa kanya. Handang-handa siya agad na sabayan yun ng kanan niya para maharangan ang mga suntok ni Masheba. Sabi nga ni Tagaki, mukhang si Sawamura ay nakuha niya agad ang paraan niya para kay Masheba, sabi nga nila Aoki at Kimura. Pero nagagawa pa rin niyang madepensahan ang sarili niya sa lahat ng mga yon. Halos lahat ng mga yon sa tingin ko ay sinasadya niya talaga na papasukin si Sawamura palapit sa kanya. Sabi nga dito ni Takamura, alinman sa mga yon, nagsisimula pa lang ang laban. Sa puntong nito ay sinusukat pa lang nila ang bawat isa, sabi nga dito ni Tandang Likota. At namamanga nga dito si Ippo sa dalawa sa ibang klaseng pagpapalikan nila na mga suntok. At dito ba nagtatapos ang chapter 678?